gets. Kaya pala wala. So, it's not my, ano. Ngayon, naririnig na? Naririnig na? Wala pa din? Ayun! Eclipse na nga talaga. Nakakaloka. Naririnig nyo na ba ako? Wala pa rin? Seryoso ba yan? Or real time to? I don't know. Meron na. Ayun. Oo nga, nakita ko na. Inoff ko kasi. Sabi ko baka marinig niyo yung mga nasa background ko. Teka, ibabalik ko yung mic ko para mas malinaw. Ayan, nakakaloka talaga. Okay. Okay na? Naririnig na? Ayun! Kakaloka kayo! So, hello sa inyo, sa lahat ng mga nakatune in sa akin dito sa TikTok Live. And hello dito sa mga nakatune in sa akin sa Facebook. So, TikTok, sorry, baka ma-violate ako. Dala-dalawa tayo, ay sorry, dala-dalawang ano natin. So, yun nga, sa mga nandito sa TikTok, tune in to Facebook kasi dito ako naka-live ngayon. Sa mga gustong sa mga gustong magtanong, dito ako magla-live. So, kung gusto niyo ma-feature yung mga comment ninyo, feel free to tune in dito. So, sa mga nandito sa Facebook, hello sa inyong lahat. Ayan, nakakaloka. So, sa lahat ng mga andito, so shout out sa mga nanonood from Dubai, Kuwait, Israel. I hope okay na kayo dyan. Sa South Korea, I think meron din ako nakitang South Korea kanina. Sa Fairview din, meron ako nakita. Ayan. Thank you guys. Thank you ah. Nawala na naman? Seryoso? Nawawala? Hindi na naman marinig? Nakakaloka talaga. Ano ba meron dito sa mic ko? Feeling ko, ayan. Okay na ba? Nire-retro tayo ngayon eh. Ayan, okay na. Okay na? Okay na? Nawala. Oh my God. Okay, kunwari walang nangyari. Si Taylor Swift nga nagsa-slide sa mga concert niya. Sige, take two tayo, take two. Ayan, nawala na naman nga daw. Okay. Nawala na. Okay, okay na. Okay na. Okay, gets ko na kung saan nagkamali. So, ayan. Hindi ako mag entertain ng mga comments from here sa TikTok. So, kung may mga gusto kayong, kung gusto ninyong ma-entertain ng mga questions niyo, tune in kayo dito sa Facebook kasi may mga ituturo ako. So, naka-live lang tayo dito sa TikTok kasi may hinahabol akong stats as an influencer. Charot. Pero since nandito tayo ngayon sa TikTok, ay sa Facebook Live, so, kamusta kayo? Na-miss kong mag-live stream as episode 5. Nakakaloka kayo. Ayan, may naririnig na daw si Melanie, si Melissa. Ayan, magsha-shoutout muna ako. Syempre, naman. So, hello sa'yo. Ay, nawala. Hello sa'yo, Maria, Mink, LG Santos, Queenie Ampo, Welmer Susa, Reggie, Ann Christine, S. Sanchez, My SP, Tish, Vangeline Largo, Melanie Calubid, Alexandra Nicole Sopenya, Ferdy Ginus Oribello, ayan, AJ, Tampos, Princess Barok, IMGV, ayan. Hello sa inyong lahat. Ayan, nakakaloka talaga si Eclipse, no. Pero I think kasi last minute ko kasi itong inayos na live stream. So if hindi naman naging okay, I'm sure it's because ang pinaka hindi ko na mic ay hindi ko na test is yung mic test natin. Sa mga nagtatanong sa music kung anong music ang ginamit ko, so ipo-post ko na lang 'yon siguro sa group or maya-maya like later. Ayusin lang muna natin yung tanggalin ko muna ang ating caudal. Opak. Multitasking ang Gemini Midheaven. Kung hindi nag-aaral, nagla-livestream. Kung hindi nagla-livestream, nagbebenta sa TikTok. O, diba pak? So, bago ako magsimula, magsha-shoutout muna ako sa aking mga Astro Sibs. Ayan, maraming salamat sa pag-tune in ngayong gabi. And I'm sure, tagal ninyong hinintay to ng mga livestream ko. Don't worry, I'll do my best para para maging active ako ulit dito sa pagla-livestream and also here sa TikTok. Ayan, love you all. Love you all. So, shout out ulit ako. Hello Gladys De Leon, hello AG Lim, hello Irish Pinggul, hi Rose Ann Banag, hi Irie Dominic,
Hi, IMGV, South Korea. Hello po sa inyo. Maraming salamat sa pag-tune in. Hi, Ngulay Mink. I think nabasa ko na tong mga to kanina. Ayan, Jovinier Casimiro. Hello, Missy. Nanonood kami lahat ng family ko. Maraming salamat po. Monami Erika, hi po. Sabi ni Nemia Liena, hi po. Watching from San Pedro, Laguna. Maraming salamat for being here. Masha Bear, hello po. Faith Santos, hi. Karen Fernandez, hello sa'yo. Erica Briha, hi Miss CA, hello din sa'yo. Luna, hi. Magandang gabi din. Monica, hi. Sheila, hi. Yuhan, hi. Jomar, hi. Erica, ayun, hi ulit. Ayan, Hannah, hi ulit. Ayan, so, sabi ni Yen, may sound na po ba sa iba? Sana may sound na sa inyo. Kasi if not, kanina pa ako naririnig ng mga nasa TikTok. Pero sa mga nandito sa Facebook, hello sa inyo ulit. Anyway, so ayan, yon. Sabi ni Queenie, sakto day off ko. So, ngayong gabi, this is a special episode kasi supposedly magti-TikTok, magla-live talaga ako for Eclipse. So dahil nga midterms ng lola nyo, hindi ako nakapag live before ng saktong eclipse. So ngayon, babawi ako sa inyo para i-discuss kung paano ba talaga nag-work yung eclipse and ano ba talaga yung good and bad niya. Kasi lahat tayo na-experience yung eclipse and feeling natin it's all bad and all, pero may mga good effects din yan na kailangan ninyong maintindihan. Ang basis ko nito, bukod sa maraming books na binasa ko, is yung experiences ko, observations ko, especially observations ko. Napakarami kong observations. So, gusto ko rin i-share sa inyo para kahit papano ma-appreciate ninyo si Eclipse. So, ayan. So, mamaya yung mga questions i-entertain, pero lahat ng mga comments ninyo ay mafi-feature sa ating box. So, andito yan. So, sa mga nasa TikTok, kung gusto ninyong sagutin ko ang mga questions nyo, punta kayo sa Facebook. Ayan. At mapapansin niyo yung difference ng edit ng mukha ko. Dito mataba, dito hindi. Charot lang. Pag pumayat ako, wala na tayong edit. Pak. Anyway. Sabi ni Hannah, hi po from Jensan. Hello. Sabi ni IC, hi Miss CA. Hello din sa'yo. Sabi ni Elsa, meron po. Ayan. Sabi ni Alvin, watching from Quezon Province. Maraming salamat po. Sabi ni Ann Rugay, mamaya na yan, mga tanong na yan. Sabi ni Asney, Arumpak, hi from Cotabato. So, ngayon guys, ang i-explain ko sa inyo is about sa eclipse. So, alam niyo naman na ang eclipse natin, o diba, syempre may paano tayo, meron tayong pa-lesson. So ngayon, nakikita ninyo ang natin. I'm not sure if nakikita ninyo yung tawag nito, yung arrow ko sa screen, pero if not, nakikita nyo siguro yung diyan, yung mga picture diyan. So kung nakikita nyo nasa taas yung solar eclipse, nasa baba yung lunar eclipse. I think basic science, alam natin kung ano ang related sa eclipse. Tinuro na rin yan ng ating mga science teachers. So, nawala na naman ako. Seryoso ba yan? Wait lang. Ayan. So, ayan. Nawala na naman ba? Okay na naman? Ay, may nakakaloka talaga. May hindi yata ako inedit dito. But anyway, sige. So, yun nga. Going back. No? So, maraming Kemerut ang ating episode 5. Pero di bali, bawin na lang ako sa inyo sa next live natin. Kasi late na din ako talaga nag-trial and trial test. Siguro mga 7:30 nagta-trial pa ako. But, ayun, sabi ko, sige, bahala na to. But anyway, ayun nga, going back. So, pasensya na guys sa audio ha. Bawi na lang ako sa inyo. Anyway, ayun. So, going back. So, alam nyo naman yung basic natin, basic science natin. Siguro tinuturo na yan sa inyo ng ng mga teachers ninyo nung elementary, no? So, ang i-explain ko sa inyo, bukod sa short synopsis ng about sa eclipse, i-explain ko sa inyo yung related sa tawag dito, yung related sa sa eclipse. Didistract ako eh. Mamaya na ako magbabasa ng mga comment ha. Kasi kine-check ko dito if nagdo-notify pa ba sa ayan. Mag-upload ka po ba sa YouTube? Yes, pero baka matagalan. Anyway, yon. So, focus muna ako dito sa i-discuss ko sa inyo related sa eclipse.
And hopefully, may matutunan kayo sa ano natin, sa live natin na to. So anyway, going back, ang dami na nating daldal. So, going back, so alam naman natin na yung basic eclipse, tinuturo yan sa atin kahit grade 5 na tayo sa Earth Science, no? So, ang ituturo ko sa inyo is related sa astrological na eclipse. So, maglalagay lang ako dito ng konting astronomy para lang mag-gets ninyo how it's correlated with each other. Kasi, hindi man ito alam ng karamihan, pero ang astrology at ang astronomy talaga is technically friends. Or nasa course ko yan, in-explain ko yan sa full course ko sa astrology, kung paano naging friends si astrology at si astronomy at kung paano sila nagli-link together. Pero ngayon, explain ko lang or recap ko lang yung basic eclipse. So meron tayong dalawang klaseng eclipse. Meron tayong solar eclipse at meron tayong lunar eclipse. Ang solar eclipse, when it happens, kapag yung phenomenon na yan, yun yung moon yung nasa gitna. Like for example, di ba sun, tapos earth, yung humaharang sa kanya, kaya nagkakaroon ng madilim na part. Kasi may moon, yung moon ang, moon ang humaharang. Whereas pag lunar eclipse naman, ito yung may sun-moon opposition sa astrology. Earth naman yung nasa gitna or parang humaharang kaya nagkakaroon ng shadow ba. So technically sa astrology mas karmic ang lunar kaysa sa solar. Mamaya explain ko sa inyo kung bakit mas okay si solar kaysa kay lunar. Pero parehas silang karmic. So, if naalala ninyo yung mga past live ko dito sa TikTok, sa mga nag-tune in sa mga live ko na random sa TikTok, ang eclipses talaga ay very karmic because in astrology, they are always conjuncting with the nodes. So, si solar, sa south node, si lunar, sa north node. So, kaya naman siya karmic. Bakit karmic? 'Di ba? Yan yung path natin to destiny, or yun yung natin path. Sa Vedic astrology kasi we are talking about sidereal time na eh. Pag sinabing sidereal time, since eclipse to, phenomenon or celestial event to sa langit, magbabase tayo, number 1, sa kung titingnan natin sa astrology. Wala na naman akong sounds. Ayan, kanina pa po walang sounds. Anyway, mamaya na ako babasa ha. Ayun, anyway, so, let me know if naririnig ako ha. Ayun. So, yun nga, yun? So, di ba na-mention ko na nga na meron tayong karmic nodes. Since celestial ang event na ito, like sa kalawakan talaga, like sidereal time ang tinutukoy natin. In astro chart, when we are reading this, we are using whole signs sa astrology. And at the same time, in Vedic astrology, ang nodes, which is si Rahu at si Ketu, considered as karmic points yan. So, ang karmic hindi lang si Saturn sa Vedic. It's also the nodes. So, paano siya pumapasok, no? So, pumapasok siya pag ganyan. So, technically, ang nodes are the shadows of the moon. Kapag nagkakaroon tayo ng eclipse, lagi yang nasa gilid. Yan, nakikita niya yan, north and south node. Lagi lang yan nandyan. So, every time na mayroon tayong eclipses, either may conjunction yan sa sun or sa moon. Depende sa moon phase. So, kaya siya nagkakaroon ng similarity. Kasi kung nababanggit nga natin dito sa astronomical eclipse natin, pag solar eclipse, moon yung pumapagitna, kaya nagkakaroon ng shadow from the moon. And then pag lunar eclipse, moon yung shadow naman kasi yung earth yung humaharang sa Kumbaga, dahil nasisinaga ng araw, yung moon yung paikot. So, dahil umiikot siya, nagkakaroon siya ng full and partial shadow. Mostly, doon ang gagaling si lunar eclipse. So, ipapakita ko sa inyo yung astrological na eclipse. Like, how do you see it in a chart? So, ito yung solar eclipse natin na nangyari nung last October 15. So, October 15 yan, kung nakikita nyo yan. Kung mapapansin ninyo, yung nakabilog ng red, so this is a new moon solar eclipse. Technically, annular solar eclipse. So, meron din yang iba-iba. Hindi na ako magda-dive deep dun sa pinaka-astronomical niya kasi this is an astrology overview. Para lang kasi ang i-mention natin, maya-maya, kaya nagbibigay lang ako ng short background or short intro, is yung good and bad effects niya. So, kung makikita nyo dito, itong nakabilog na red,
Ayan. Yung nakabilog na red na yan, may conjunction siya sa south node. So technically, in astrology, kapag nasa ano ka, usually ang south node is yung mga nakasanayan na natin. Ang ibang astrologers, they consider it as something from the past, 'di ba? Or mga things na we already acquired or we already are accustomed to, 'di ba? So mas easy flowing kasi alam na natin dati. So yung mga kung ipuput lang natin yung logic na yun, medyo easy flowing siya provided it's karmic because yung mga dating bagay is something that we are already rising above. So usually kapag solar eclipse, ang nangyayari dyan, either new beginnings because of something in the past na kailangang i-resolve or karmic siya na kailangan mong i-address because maybe you're not seeing it eye to eye or parang hindi mo nare-realize na ano pala siya, ano mo yun, yung mga ginagawa mo is something that you should rise above from. Kaya talaga hindi advisable mag-manifest every time na may eclipse kasi ang dapat na ginagawa dyan is banishing and protection lang or cleansing. Yung cleansing, nilagay ko yan sa TikTok. So, inano ko yan, pinost ko yan, in-upload ko yan kaninang umaga related sa, sa eclipse. Pero, ayun nga, malalaman nyo yan kapag mag-check kayo ng transits, kapag merong conjunction sa south node, or kahit hindi conjunction, basta approaching siya, or either separating or applying. Pag sinabing separating, palabas yung nodes. Pag sinabing applying, papasok. So, yan yung makikita natin, which is, ang eclipse recently, which is yung lunar eclipse, kung mapapansin nyo, ayan, binilugan ulit natin ng red, na may linya. Ayan. So, kung mapapansin ninyo, yung eclipse ngayon, ito na ang last hura ng Scorpio o Taurus axis. Kasi, magsisimula na yung Libra Aries axis. Sa Libra Aries axis, marami tayong pwedeng ma-experience yan because that will happen in around 2.5 years or siguro starting this eclipse now until the next 2 years. With the lunar eclipse in Taurus, so parehas silang Venusian na sign. Ang mangyayari dito usually since last na ito, kung ano yung mga nangyari nung pinakaunang eclipse nung November 19, 2021, magkakaroon na siya ng ending today or during that eclipse. Ako actually na-feel ko na yan parang na-gets ko na kung ano yung mga eclipse ko na yan. Kaya yun i-discuss ko sa inyo mamaya. Kaya nasasabi ko na technically okay naman kahit papano ang eclipse. It's just that it's karmic. So, minsan may mga karma lang talaga tayong kailangan na isolve or may mamimit tayong mga tao na kailangan natin silang ma-meet para matapos yung karmic debt natin sa kanila. So, ang mangyayari dyan, ayan. So, mamaya, ang mangyayari dyan, kapag kunwari, nagkaroon na ng lunar eclipse, ang feeling kong mangyayari is, distract ako sa mga na to, mamaya na nga ako magbabasa. So, ang mangyayari every time na may lunar eclipse is, usually, na-distract na ako. Usually, ang mangyayari pag may lunar eclipse is mga karmic events yan or karmic situations yan na hindi mo usually seeing coming or like hindi mo usually na makikita because trigger points yan ng mga next phases or events na pwedeng mangyari in the future. So, hindi siya talaga advisable na mag-manifest during that time because pag nag-manifest ka, since karmic nga ang points ng nodes, which is yung north node at yung south node, may maa-activate ka na karma related to that manifestation. So, you do not have to do that. So, ang dapat nyo lang gawin, mag-banish kayo ng mga negative energies, mag-protect kayo, mag-cleanse kayo. Kasi, pag nag-manifest kayo during that time, although sabihin natin, mangyayari siya sa next culmination niya, 6 months from now, pero may karmic energy siya na kasabay. So, yun yung babantayan ninyo, yun yung aanuhin ninyo, yun yung yun yung babantayan ninyo, yun yung
i-observe nyo. Kasi usually, yung mga fated things na nangyayari during lunar eclipse, kasi nga North Node ang ano niya, North Node ang conjunction niya. So kung makikita nyo dun sa bilog na nakaano sa akin, yung bilog na nakikita nyo dyan, from the moon na bilog, lahat ng fated things na mangyayari during lunar eclipse, may culmination yan every time na 6 months from now. So, I suggest i-observe ninyo yung mga ganap sa buhay nyo, kung ano yung nag-start during lunar eclipse. Pag solar eclipse naman, o-observe nyo kung ano yung mga something in the past na bumabalik. Either talents yan, if it's not talents, if it's people, pwedeng people in the past life, people na nandoon sa, mag-activate kumbaga ng karmic for its releasing or for its ending. Kasi solar eclipse ka. So, mapapansin nyo yan, kapag solar eclipse, lagi yang siya south node, ang conjunction niya. Pag lunar eclipse naman, lagi yang north node. So, yan lang naman, napakadali lang naman yung i-observe, especially when you're looking at transit charts. And kapag kunwari, sabihin natin, magbabasa kayo, for example, ng mga babasa kayo for example ng mga transits ninyo, lagi kayo magka-cast ng eclipse chart. So, paano ba mag-cast ng eclipse chart? Technically, sa AstroGold, meron yan. Pero magka-cast kayo ng exact time ng eclipse as transit, ha. Tapos, iba-binary chart nyo siya sa pinaka-chart nyo para malaman ninyo kung ano yung mangyayari sa inyo for the next 6 months. So, for example, for this eclipse, etong pinaka-date and time na yan, and you will use whole signs, ha. Yung pinaka-time na nandito, ayan, for example, whole sign, tropical whole sign, tapos gagamit kayo ng yan yung ilalagay nyo sa labas as transit. So, tawag dito, i-try nyo yon when you are on your own para malaman ninyo kung sa 6 months na yon, sa 6 months na darating, magiging okay ba yung eclipse niyo or not. Pero I suggest, kung sakaling magmamanifest kayo, i-manifest niyo ay healing. Kasi when you heal kasi, technically may automatic purging yan eh. 'Di ba? Kapag naghi-heal kasi ang isang tao, kailangan mong i-wash down or ibaba or itanggal or i-purge out lahat ng energies. So, mas maganda na kung magmamanifest ka man lang, since hindi mo naman napigilan, sa healing na lang. Kasi when you manifest healing, when you when you do your healing, or for example, you prioritize your healing, hindi mo siya basta-bastang maiwawala, especially if nakuha mo na. So, meron lang akong iba-block dito because may nanggugulo. Saglit. Ayan. So, hindi ko siya, ang dami kong mga i-decline dito. Naka-day off kasi ang aking mga VA. So, mag-isa ang Miss CA gumagalaw. Ayan. Teka. Ako naman wala naman akong issue sa mga taong kagaya nito. Wait lang. So, ayoko lang na naiinis yung mga taong nandito. Huwag nyo na yan pansinin, hayaan nyo na yan. Teka, nahanap ko na nga eh. Hindi ko na lang siya pinapansin. So, hayaan nyo na lang siya. May he rest in peace. Wow. Charot. Nako. Teka. Asan na ba yun? Di ko mahanap eh. Anong pangalan nun? Pakitag na lang. Ayan. Gusto yata ng shoutout. Ayan. Ayan. Asa na yung phone ko? Andito pala. So, sige. Ako I'm very kind, guys. Pero, huwag tayong ganyan. Wait lang. Ayan. Okay. Thank you, guys. Thank you so much. So, okay na tayo? Yeah. Okay, perfect. So, next naman na di-discuss ko sa inyo for tonight is yung mga good and bad effects. So, sa good and bad effects niya, yun nga, tulad na na-mention ko, ang mga good things when it comes to eclipse, kapag i-observe nyo siya
sa tawag nito, sa events ninyo, lagi siyang may continuation, para siyang saga. Kaya sa mga nakakita ng prediction ko kay Ayang tsaka dun sa competitor niya, kaya ko nasabi na October kasi last na nangyari yun is eclipse. So, lunar eclipse yun that time in Scorpio. So, kaya ko nasabi na meron siyang continuation, it's because of that. So, since yung culmination niya, like yung unang sumabog, naging naging Aries Libra axis, yung niya, yung tawag dito, Aries Libra axis yung kung saan siya tumapat nung time na sumabog siya, kasi 'di ba sabi ko sa inyo, October yung October yung culmination niya, or October yung continuation, yung part 2. Since pumutok siya ng around Aries Libra, kaya nasabi ko dun sa TikTok ko na kapag pag hindi ang isa sa kanila inayos yung bagay-bagay, may part 3 yan around April or March. So, hopefully, hopefully ma-resolve nila yan. Pero yun yung palagi ninyong i-observe when it comes to eclipse. Kapag magma-manifest kayo, I suggest you manifest healing. Kasi kapag, for example, nag-manifest kayo ng healing now, since karmic yan, and ipa-purge out nyo yan, ang next na pwede mangyari yan 6 months from now, makaka-receive kayo ng divine downloads related to your healing, or pwedeng nandun na kayo sa point na very healed. Hindi naman very healed, pero andun na kayo sa point na super super okay na yung healing ninyo. Ayan. So, oo nga, actually, na-distract lang ako, guys. Wala nang pakialam sa mga ganyan, eh. Na-distract lang ako kasi nag-aaway-away yung mga tao dito. Huwag nyo na yung awayin. Hayaan nyo na siya. Hayaan nyo na siya. So, ayun. Hayaan nyo na. Huwag nyo nang pansinin yun. Eclipse kasi. Hayaan nyo na. So, anyway. So, oo nga, nakaka-distract ka siya. Hayaan nyo na. Huwag nyo nang pansinin yun. Sa akin na lang kayo mag-focus. O, pak. So, anyway. So, yun. Ang lang naman, ang kailangan nyo lang bantayan doon, which is i-recap ko na lang para pumunta na tayo sa predictive reading na gagawin ko. Bantayan nyo kung ano yung mga fated things na nangyayari every time na may lunar eclipse and solar eclipse. Pag solar eclipse, yung fated things na nangyayari dyan, usually may related yan sa past. For example, makakamit ka ng tao na bago. Tapos yung taong na-meet mo na bago, usually may related yan sa mga past na hindi mo na-accomplish or past na hindi mo natapos. Pwede kang tulungan or pwedeng mas lalong pahirapin ang buhay mo. Depende sa actions na ginawa mo on that last eclipse. So, konting share lang, no? Nung time na natuto ako mag-drive, yung unang aral ko nag-aral ako sa A1. So, dahil nag-aral ako sa A1, kahit na Mars Saturn ako nun sa solar return ko ng 2022, so, nag-aral ako mag-drive, di ba? Technically, hindi nga dapat eh. So, ang tagal nang na-hold. Kasi na-hold talaga siya. Hindi siya, siguro divine, divine, tawag dito, divine intervention na din. Kasi pag nag-drive ako, maka-aksidente talaga ako nun eh. So, laging na-hold yung yung eclipse laging na-hold yung driving lesson ko nung last eclipse na yon 2022. Tapos, nakuha ko yung yung certificate, siguro eclipse ng October last year. So may culmination, may 'di ba? Imagine mo nag-driving lesson ako ng like 6 months. Next na naulit itong eclipse na to is yung nag-hire na ako ng freelance driver na magaling talaga siya kasi siya yung nagtuturo ng mga ng driving lesson sa mismong mga driver na. Tapos ngayon, kung ma-observe nyo kung i-observe nyo, ngayon nakapag-drive ako to Bicol. Imagine mo yung drive ko from Manila to Bicol As in, natuto ko like that. Natuto ko from imagine mo ang Manila to Bicol, that is 12 hours kung sa bus. So, kung driving, sabihin natin, may mga stopover pa yan, sabihin natin 15 hours. So, imagine mo yung na-drive ko, napakahaba ng ganun, di ba? So, yun yung babantayan nyo. Kasi every time may eclipses, may saga yan na nagsisimula. Parang story na may part 2, part 3, ganyan. May chapter 1, chapter 2. So, depende kasi yan sa actions na gagawin mo whenever that fated thing happens. Kaya I suggest, every time na may eclipse, wala kayong gagawin. Like, literally, you just allow things to happen. If you really want to do something, mag-cleanse ka lang, mag-banish ka. Ako, when I banish negative energies, astral lang yan eh. Kasi doon, kapag etheric na kasi ang tinatanggal mo, madali na siya mag-manifest sa physical. Kasi doon mo sinisimulan eh. Whereas kapag magta-target ka ng physical,
tatanggalin mo yung physical, di ba? Kapag may residue pa yan sa astral, babalik lang yan dito. So, ganun siya. Ganun yung, ano nyo, ganun yung gagawin ninyo whenever there is an eclipse. Mag-cleanse lang kayo, mag-banish kayo. Yung cleansing, tinuro ko na yun sa TikTok. Yung banishing, which is ito nga. Sa mga beginners, pwede kayo magsindi ng kandila, magdasal kayo, magpauso kayo. Yan, pwede lang cleansing yan and banishing. Or kung may alam kayong sarili ninyong banishing ritual, pwedeng nyo rin gawin yun. So, protection naman, ayan mga protection na yan. Ako, pagdadasal lang din ginagawa ko pag nagpo-protect ako or pag ano ko ng protection. So, do your own thing if you have your own method. Ako kasi, may ugali kasi ako na aaralin ko lahat, tas gagawa ko ng sarili kong method. Like, yan ang signature CA. Aaralin ko yan lahat, tas saka ko gagawa ng sarili kong method. Or minsan, pag halu-haluin ko, mix and match, no? So, yan ang gagawin na yan ang best thing na gawin during this eclipse. Sorry. Ayan. And, sabi ni Energy Reader, hala nakapag-manifest pa naman ako ng bad for China. Nanggigigil kasi ako nang nakita ng naghahanda sila for war. Ayan. Yung mga ganyan, syempre medyo mabigat-bigat yan. Tandaan mo kapag you are manifesting bad for others, may malaking balik yan. So I don't suggest you do that. So I was born during this kind of eclipse. Aries Libra naman, puro future self yung mga dreams ko. Yan, maganda yan. Pag eclipse baby ka, every time na may eclipse, kahit hindi sa side mo, lagi yung may turning point sa'yo. Abangan, yan ang parang bantayan mo. Actually, ini-enjoy ko yung eclipse ngayon na in a sense na, ini-enjoy ko siya kasi hindi dahil eclipse is eclipse ha. And alam kong pangit siya in all. Lagi ko sinasabi sa inyo, huwag kayo mag-manifest, na yan, eclipse yan. Pero maganda siya kasi mau-observe mo talaga kung ano yung continuation ng nangyayari sa'yo ngayon. Meron pa akong hindi ko na i-share yung mga personal na observe ko for myself. Pero ang pinaka-best example dyan is yung sa driving ko. Na eclipse. Like, imagine mo dati, akala ko hindi na ako matututo mag-drive. Pero nakapag-drive ako ngayon ng 15 hours straight, wala akong kapalitan And yung mga tao sa paligid ko, hala, kaya mo yun? Kaya mo yung mag-drive nang wala kang kapalitan? Hindi ka inantok? Hindi ka nag-stop over? Nako, nakakaloka. So ngayon, in fairness in just 6 months, naging okay ang lahat, di ba? So, try nyo din. Ngayong eclipse, balikan nyo yung nangyari sa inyo nung October 15, at yung nangyari sa inyo nitong October 29. Tingnan nyo if something na biglaan nangyari during that time. May nakilala ba kayo? May na-receive ba kayong news? May ginawa ba kayo per se? Kasi ginawa nyo na yun. Wala na tayong magagawa. Ginawa nyo na yun. Observe nyo siya kung anong magiging continuation niya sa buhay ninyo. Ayan. Hindi ako mag-mention ng mga issue since may mga minamention na kayo ditong mga tao. Ayan. So, ayan. So, kung may mga questions kayo related sa eclipse, feel free to ask. Ayan, sabi ni Ate Mary Saur, hi ate! Hi be, love you too. Kamusta ka na? I hope you're okay. Ayan, sabi ni Irish, paano yung mga novena? Di ba considered as manifestation yon? Novena is mga dasal naman. So, I think it's fine. Hindi kasi ako nagno-novena, so I don't know that. Pero feeling ko mga dasal yan kasi dinadasal din yan ng lola ko Mahilig magpa-novena. So, I think pwede naman. Since dasal naman yan. Wala tayong kontra sa dasal. Ayan. So, magka-cast ako ng predictive reading. So, ayan, kung makikita ninyo is meron akong eclipse chart dito. So, ilalagay natin sa binary chart is yung for Philippines. Asa na ba yung Philippines? Teka, wala yung Philippines. Di ko yata na-save dito. Ayun, meron. Ayan. So, ito yung chart ng Philippines at ilalagay ko dito yung eclipse chart ng, Teka, yung eclipse chart ng, wait lang. Ayan, eclipse chart ng 28. Ayan. A second chart. Huwag yun ang pansinin yung kaninang chart kakat ko na lang yun sa live.
Ayan. So, eto yung chart ng Philippines at ng lunar eclipse natin. I hope nakikita nyo dyan. Ayan, nakikita nyo naman siguro. So, si Philippines yung nandun sa loob and si lunar eclipse yung nandun sa labas. So, magpe-predict tayo ulit, kagaya ng usual na ginagawa ko when it comes to live stream. And sa mga nandito sa TikTok, kung gusto ninyong makita yung reference ng ginagawa ko, andito yan sa FB. Ayan. Ayan. So, ito yung chart natin, kung makikita ninyo, sa loob and then sa labas. Maganda yung ano natin, maganda yung, kumbaga, when it comes to, tawag nito, when it comes to, tawag nito, ano yung sasabihin ko? Maganda yung when it comes to ibang trade sa other countries. Kasi, medyo magiging okay ang ano niya. Pero dahil may Chiron dito, no? So, may Chiron dito. Although okay yung magiging partnership with other people since yung North Node nga is here and Chiron will be here, baka magkaroon tayo ng experience sa ano sa Philippines ng mga other countries or other like ibang mga nation, sa ibang mga nation na akala natin tulong pero hindi pala, medyo ano pala, hindi ako magbe-mention ng mga country, baka mamaya maano ko dito eh. Pero may usually na pwedeng mangyaring ganun. So, pwede nating i-expect yan. So, hopefully wag naman. Pero may female leader na pwede tayong mabalitaan sa news na magi-initiate nun. Tapos, when it comes to import-export, magiging very rampant siya. Especially sa commerce. At yung mga products na yun, most like mga health-related, which is, I think, nangyayari naman na sa TikTok eh. Ang medyo dangerous lang because of that Venus Lilith here sa 12th house ni Philippines for this lunar eclipse. So this is for the next 6 months na pwede mangyari kasi sabi ko nga lagi yan may saga. So ibig sabihin simula October 29 hanggang the next eclipse, kung kailan man yung next eclipse na yan, etong pwedeng mangyari. So since meron tayong Venus Lilith dito, yung commerce when it comes to health and beauty products, well, technically, health din, kasi yung like mga supplements, mga ganyan, mas magiging rampant siya. With Lilith here, I think there is someone na malaking, hindi man creator, pero malaking negosyante na babae, ang pwedeng umalis ng ibang bansa. Like mag-reside na siya sa ibang bansa because of something big na nangyari sa kanya. Or, I don't know if it's an investment or related sa health and beauty products. Pwedeng because napatunayan na hindi authentic yung products niya. Hindi to beyond, and this is beyond FDA eh. I am seeing something big na hindi madaling lusutan. Parang ganun. So, whoever this is na female na may-ari ng health and beauty products, may malaking investment siyang ginawa. And mostly this investment involves import-export. So yung import-export na yan, pwede tong mag-reside sa ibang bansa. Sa nakikita ko, 18 degrees pa naman, which is sa degree theory ni Nicola Stoyanovich, medyo diabolical degree. And si Lilith is 22 degrees. So aalis to, especially if life-threatening na sa kanya yung nangyayari. So, mangyayari yan this eclipse. Bantayan nyo yan ngayon eclipse kasi pwedeng pumutok yung issue na yan the next eclipse. Kung hindi man yan pumutok, ibig sabihin magagaling ang nagpo-protect na dyan. Pero kung hindi man yan pumutok, pwedeng hindi din kasi na social media. Pero may nakikita akong gantong female, pwedeng CEO, pwedeng female na nurse, hindi man nurse. Pero female siya na may-ari ng beauty products na pwedeng yan. Tapos yung naman natin, yung lunar eclipse, ang highlight dito is yung 7th house at yung 1st house. So sa mundane astrology or political astrology, yung 1st house is tayo as a nation. 7th house is yung alliance natin. 5th house is yung House of Representatives, or since wala tayong House of Representatives dito, yung senators. So, kung makikita ninyo, we have Saturn here sa 1st house, sa usual Philippines na ginagamit ko. And at the same time, so Saturn is transiting at exact degree kay Chiron. Meron akong nakikita ditong House of Representative or Senator or something na pwedeng mag-initiate ng gulo that could trigger this. Ewan ko kung sino yan.
Kung president kasi nandito yan sa 10th house eh. Eh wala sa 10th house. Hindi din affected si Sun technically. Although may squaring, so technically part din siya. Pero since medyo ano to, crucial tong 5th house na to, kung sa political astrology may house of representative dito or person na nandoon na and vertex is here pa. So this is something fated that could happen. Related sa issue ng mga bata na ikakagalit ng maraming tao. Yan ang nakikita ko. Siguro maraming batang magkakasakit tapos hindi na aksyonan or maraming batang magkakasakit because of this certain person, whoever this is, and it's fated to happen. So, ngayon, sa first house natin, and dito tayo sa meron tayong south node, which is yung opposition ng approaching na tong eclipse na to, here sa Saturn in first house ng Philippines. Kaya siguro naghihirap yung nation natin as a third world country because of this Saturn. Pero yun nga, since andito yung eclipse, highlighting first and seventh house, no, maraming matatanda at mga bata ang pwedeng yun, gets nyo na yun. Ayoko nang, hindi natin siya pwedeng i-mention. So, gets nyo na yun. Ayan. So, since may Mercury here, no, marami tayong mga pwedeng ma-experience na related sa businesses. Either it could flourish, pwedeng mga underground businesses yan. So, mga syndicates, that's what I'm hearing, syndicates, mga anything related to that. So, ingat sa mga bata. I'm not sure kung paano siya mababalitaan or kung paano siya mangyayari per se, pero this is just what I see. I'm just reading what I see. Something will happen and something can happen or either scandal to. So, who knows? Also, since may Jupiter-Uranus tayo dito, I don't mean to be doom and gloom with all of you. I'm just reading based on what I see. Since Jupiter and Uranus is here sa 8th house with Venus here, maraming rate ang pwedeng mangyari starting this eclipse moving forward, which is true. Totoo siya kasi with North Node in Aries or ingressing in Aries, talagang accidents, yung mga galit mag-drive and all, maraming accidents na pwede mangyari. So itong mga to, biglaan tong mga pwedeng mangyari. But on a brighter side, if I'm going to read what's on the brighter side sa nakikita ko dito, there is about breaking free of something. May babaeng involved na, or if this is not a woman, this is involving our finances and it's related to breaking free from something. Like, ma-activate yung energy na parang gustong kumawala, revolution, parang ganun. Or baka may mga babae na mag-revolution or anything, pero may possible siya. It could also mean sa finances natin sa Philippines. And marami pang pwedeng mangyari. Pero yun yung pinaka-highlight sa nakikita ko. Tapos, sa living conditions ng Philippines, sa living condition ng mga, hindi naman squatter, pero ang nakikita ko dito, mga bahay na malapit sa tubig, pwedeng mag-boom. Or if either mag-boom, may mag-boom. I hope you get my point or you get what I mean because hindi ko siya masabi per se, pero may ganon na pangyayari. So, abangan nyo na lang yun. And kung siguro, ewan ko ba, ano bang activity ng Taal ngayon? Ano bang activity ng Taal ngayon? Hindi ko kasi alam. Pero, this is related to something near the water na pwede mag-boom. Kasi itong reading na ginagawa ko, bukod sa download siya, binabangga ko siya sa pwedeng mangyari sa chart. So, what I'm announcing or what I'm doing here is for you guys to be extra careful, especially if yung essentials niya or yung ingredients ng mga sinasabi ko is present sa inyo para makapag-ingat kayo or doble ingat kayo. So, basta may nakikita akong related sa housing, sa land, na sa mga bahay-bahay, biglang pwedeng like sumabog or magkasunog. Pero related siya sa tubig. Something like that. It's very possible na pwede mangyari.
So, doble ingat guys. And hopefully, wala sa inyong mapahamak sa mga nangyayari at ganap. Most especially, Lilith here sa 12th house has an approaching or applying trine dito kay Pluto. So, mas magiging possible yung rate na sinasabi kong rate. Gets yun na yun? And something about female, hindi ko ma-explain or hindi ko like ma-put into words, pero there is a female, parang ganun, wag man sana ako yun, charot. Pero may female talaga na very prominent figure na magaganon. Either sa bahay niya or it's a scheme or it's a plot, basta something like that. No, so may mga ganung ganap ako nakikita. And with Neptune here sa 6th house, na pinapagitnaan ni Jupiter Pluto sa 6th house ni Philippines. May yung sakit na kumakalat ngayon, posible talaga siya. Huwag na tayong maglokohan. Huwag na tayong maglokohan. Posible talaga siyang pumasok dito. Pero I hope yung nakikita ko ditong Saturn is hindi siya maging kapabayaan ulit kagaya ng nangyari nung unang COVID, nung 2020. I hope this is a lesson learned na din kasi ang pinakaunang nakikita ko ma-affect dito is mga bata. I don't know what kind of illness this is, but I can see this is an illness. And mga children ang pwedeng unang tamaan with Chiron here. Kasi Chiron is associated with children as well. Malayo naman siya sa South Node. So, mas malakas yung energy of sakit. Pero it's still possible. So, iingat na lang palagi. And kapag may mga anak kayo, pabakunahan nyo. Basta bumulong lang sa kayo. Pabakunahan. I don't know. Basta, if may newborn kayo, baka kailangan yung pabakunahan yung mga basic bakuna ng mga bata. Basta ganun. Basta yun yung kailangan ninyong bantayan. Yan. Hindi ko gusto to, itong eclipse like itong lunar eclipse na to, tumatama yung maraming planeta sa first house because tayo lahat ang affected nito. Hindi lang isang person, hindi lang hindi lang yung constituents, lahat tayo. So, in the next 6 months, pwede kayong maka-experience ng maraming nagkakasakit, maraming namamatay. Ayan. So, ingatan nyo na lang. And something about female talaga, hindi ko talaga alam kung sino tong or ano tong female na to. Basta I see protesting, I see female, I see oppression, something like that. Basta, it's very hard to put 2 and 2 together. Pero I hope you get what I mean. Or if may similar news kayo na alam, feel free to let me know. Basta this is what can happen in lunar eclipse. And kaya lunar eclipse lang yung binabasa natin for this eclipse chart with the Philippines as binary chart. Kasi last culmination na din to ng Taurus. Mamaya titingnan natin yung solar eclipse chart ng Philippines kasi yun yung beginning . So kapag itong itong last axis ng Scorpio Taurus na eclipse is may continuation in the next months, most likely pwede yang pumutok sa next culmination ng Aries Libra. So babantayan nyo yan. Since pareha silang October nangyari, 6 months from now din siya. So titignan natin yung mga assess yung sarili ninyo kung ano yung mga nangyari during nung mga panahon na October 15 or 14. Nasa Legazpi ako that time. So, yeah. May mga moments na ganun. So, bantayan nyo siya kasi meron niyang continuation most likely. So, ito naman yung solar annular eclipse natin. New moon solar annular eclipse. So, October 15 siya dito nangyari sa Pilipinas. And same din, lahat ng planeta nasa first house. So, kung ano man yung sinabi kong nangyari kanina, most likely, ganun din ang Pero meron namang ditong kagaya niyan, Venus, Lilith, Juno sa 11th house natin. May nakikita talaga akong fake alliance na makaka-impact sa atin. Like, for example, sabihin natin si nation or si head of state nag-trust dito sa either country na to or someone na to. Tapos may evil schemes pala. Tapos andito na naman siya Although si Pluto naman is slow moving. Pero kasi it's tawag nito, meron kasi siyang aspect sa Uranus.
So, yung mga nakikita ko yan, kanina 'di ba si Lilith sa Pluto, sa isang ano natin, chart natin. Ngayon si Uranus and si Pluto. So, with midheaven here. And midheaven represents our, pinaka-head ng bansa, which is our president. So, may mga biglaang, dito, may mga biglaang decisions na pwede mangyari when it comes to the state or the nations. Pwede naman tong, it's as mere as, housing or, or ito, may bago akong download na nakuha. May mga malalaking corporation ang baka may decision na gawin na hindi pabor sa mga tao, kaya magkakaroon ng oppression, magkakaroon ng protest, something like that. I am talking about big corporations and all na. So, hindi na ako magda-dive deep doon. Wala akong pinapangalanan kasi hindi ko rin alam. This is just a download. So, be careful guys. Ingat sa mga pwedeng mangyari. Bantayan nyo na lang basta. So, kung gusto nyo din malaman kung ano tong mangyayari sa inyo personally, because this is for the local ng Philippines, no? Hindi ako pwede mag-say ng name. Pero, yun, kung gusto nyo gawin yun, papalitan nyo lang tong Philippines ng chart nyo para mabasa nyo din kung ano yung magiging effect niya sa inyo. Kasi, tulad na nasabi ko kanina, next culmination yan is after 6 months. So, let's see what can happen during that time. So, yan. I'm ready to answer questions. And hopefully, may mga natutunan kayo sa natin. Congress po ang House of Representatives. May anak ako, Diyos me. Okay lang yan. Wag nyo lang wag nyo lang pansinin yan kung kung tingin nyo naman ay malayo kayo doon. Kung malakas naman kayong magdasal, hindi naman yan mapapahamak. Tiwala lang. Sa BC po, if wala sa BC, regression at tawag doon. Kapag sa bahay pinanganak, walang time gaya sa akin. Ipanote mo na lang next time. Late register. Ayan, good PM. Hindi ako maglalagay ng mga name ha. Delikado na tayo. At syempre, law student pa naman ako. Ayan. So, watching from Dubai. Leng Leng, hi. Thank you. Ayan. Tahimik si Taal ngayon. Buti naman. Pero let's see. Abangan natin. Fated to happen talaga if related sa water. Baka mga... Hindi ko nga sure. Pero wait lang. Thank you po, Miss A. Very informative. Ayan. Teka. Dasal lang tayo. Yes. Protektahan tayo. Yes. Miss CA, pa-vibes naman po kay MMD sa Miss Universe. Wala akong hilig. Alam nyo guys, kaya siguro hindi ito matama yung mga prediction ko sa mga trivial things like that. Hindi talaga ako meant for predictive things like that. Mga Miss Universe, mga ewan ko. Pero sige, itatry ko ulit. Kasi yung last time is, So, yan, chaotic. Yani pa, most likely. Bakit puro mga bata ngayon? Yeah. Foot and mouth po uso ngayon. Ayan. Papakampante nga sila na hindi daw maayan. Sana naman hindi ganun ang gaming, no? Galing sa India. So, 22 degrees po ba ay to kill or be killed? Yes. Yeah. Bili na lang face mask. Naway maging safe kami dito sa Taal. Yan, tama si Cheryl. Prayer is our only weapon. Ayan. So, si Amerika yan. Ano bang meron sa Amerika? Ayan. So, dagdag na naman ng military base. Hala, may nakita ka about US and Philippines. Ayan. So, yung mga ganyan, ako ay tagabasa lang. Don't hate the reader, no? So, ang mga binabasa ko ay base lang din sa nakikita ko. So, kung may mga alam kayo na news related to that, feel free to tag me. Pero, tread carefully pa din sa mga bagay-bagay. Maganda na yung may awareness para alam natin kung paano iiwas. Ayan. Ayan. I have a question po, why may bad impacts ang Scorpio season ngayon po? Thank you po, because of the eclipse, so as mentioned. Ayan. Hindi talaga guys, wag kayong magmamanifest ng eclipse ha. Ayan. So, ano pa ba? Ano naman po yung good effect? Ayun, na-mention ko na. I think ang dami ko nang na-miss na dito. Ayan. Hanap tayo.
So, I think may idea na kayo sa mga sinasabi ko kasi ako hindi ko pa nakikita yan. Wala ako masyado ngayon sa social media. So, kung meron kayong idea na pwedeng mangyari, abangan nyo in the next 6 months yung continuation niya or yung most likely na pwedeng mangyari. At least sa time frame na yon, sa 6 months na yon, alam nyo na or may idea kayo kung pwede siyang mangyari. Or kung hindi naman mangyayari, fine, di ba? Mas okay yun. Pero kung mangyayari siya, at least one step ahead kayo or prepared tayong lahat. Basta may something talagang babae, hindi siya naalis sa isip ko na may babae na magiging significant in the next 6 months. Na someone, someone in position of power. So, kung sino man siya, I hope she's okay. So, yan. Anywho, so, ano pa ba? Baka may mga tanong kayo dito. Yung mga nagtatanong dito sa TikTok, punta na lang kayo dito sa Facebook Live natin para maabangan ninyo yung mga pwedeng mangyari pa. Ayan. So, mga nagtatanong naman about sa war, so kung mapapansin nyo, diba, unti-unti na nagmamanifest yung mga nakikita natin or nababasa natin sa Revelations. So, ayan. Anong difference ng prayer at manifestation? Technically, it's just the same. Magkaiba lang ng pangalan. Prayer kasi is like, di ba, connecting to God, connecting to higher power, except that when you manifest, technically prayer siya. But ang prayer kasi may 4 parts yan eh. Yung pagpe-pray natin, di ba, minsan, of course, praising God, saying sorry, asking for help, which is manifestation. And then, yung ano pa nga yung isa? Kalimutan. Basta saying sorry, praising God, yung isa, manifestation, ayun, gratitude, yun, kung anong grateful ka. Technically, si manifestation, gratitude, at saka yung wish mo, di ba? So, sa prayer kasi, may 4 na elements. So, yun para sa akin ang difference niya. Ayan. Ay, gusto ko lang itanong kung anong possible effect or outcome kapag meron kayong misunderstandings ng partner mo during eclipse. Tulad na nasabi ko, Venusian kasi ang nagro-rule na planet sa sa eclipse na to, which is Libra and Taurus. Pareha silang niro-rule ni Venus. So marami talagang magjowa ang hindi magkakaintindihan, marami din ang mga mag-aaway, magbe-break. Marami din yung mga na feel nila na may regret sila, na chinus nila itong path na to towards, or may mga basta ganon related sa partnerships because of Venusian signs itong eclipse na ito. Pero ang maganda naman doon, like for example, like okay kayo, nag-away kayo before, baka ito din yung moment na magkaroon kayo ng realization na lahat ng pinagdaanan nyo is just a karmic past, diba? So, ayan, sabi ni Anne, ano po dapat gawin para mag-cleanse? Ayun, so pinost ko na yan sa TikTok. Abangan nyo, check nyo na lang yon, nandito yun sa TikTok. Ayan. Same din yung sinabi ni Jay about something sa barko or water. Yeah, may something talaga sa water na hindi ko ma-explain. Pero may explosion. Akong nakikita na ganun, na hindi ko ma-explain or hindi ko masabi. Ayan. Anong year ba tayo makakarinig ng magandang news about peace and everything? Alam mo, Jomar, wag mo nang isa-asahan yan kasi nasa Revelation na meant yan lahat mangyari. Tulad ng download ko nung last time na pinost ko sa loob ng group, lahat yan meant mangyari. At dahil lahat yan meant mangyari, ito na kasi yung sabihin nating hindi man final lifetime pero parang gano'n na nga. Pero wag mong, kumbaga hindi naman sa wag mo isipin, ang kailangan mo lang talaga is magdasal. Lahat ng nangyayari ngayon fated yan. Sabihin natin kung magkakaroon mo ng peace siguro pag nandun na tayo kay God. Or pag hindi naman ako nagiging doom and gloom pero yun yun yung nakikita ko ang mahalaga lang talaga during this time is magdasal, mag-connect kay God, maging okay ang lahat. Kasi pag hindi naging okay ang lahat para sa'yo, kanino kakapit, diba? So, yun lang talaga yung kailangan nating gawin. Kasi, wala tayong magagawa dyan. Fated yan mangyari. At dahil fated nga, minimake happen pa ng ibang tao. So, tread carefully. Ayan, acts, acclamation, confession, thanksgiving, and sublimation. Yeah. Yan. Thoughts, what are your thoughts about kay Matthew Perry's passing? So, marami talaga namamatay during eclipse. Kahit i-search nyo yan, may research na ginawa yung ibang tao dyan
na every eclipse talaga maraming nadideds for some reason. So, kung mababasa nyo yung mga obituary ba yun? Yung sardyaryo, yung mga ano, marami talaga during eclipse. So, asahan nyo yan. Ayan. So, I think, okay na yung ano natin. Okay na yung sa, wala na masyadong ano, tanong about this eclipse. Ayan. Wala na tayo masyadong, ayan. So, posible po kaya yung boom is yung parang nuclear. Ako ayoko mag-talk, pero mahirap na. Mahirap na, girl. Ano ba? Ayan. Hehe, tugma yung sabi mo, Miss CA, nag-away kami ng partner ko, then may mga regrets siya at may pagsumbat sa akin, now gets ko na. Yeah. Kapag nasa karmic relationship ka, ito sige, paprangkain ko na at sasaktan ko na rin kayo. Charot lang. Kapag nasa karmic relationship kayo, every time na may pangit na planetary transit, magiging ano siya, maglalabasan yung mga kulay or yung mga supposedly na mangyari kasi nga karmic eh. And usually nangyayari yan during Venus retro. If it's not during Venus retro, Mercury retro. Or actually, may Mercury retro kasi ano lang yun, yung miscommunication. Pero usually Venus retro. Or kapag mga eclipses, kasi karmic yan. Or Saturn return. Yan yung mga moments na kapag nasa karmic relationship ka, makikita mo na hindi talaga goods. Whereas there are also moments na when you are in a karmic in a soulmate connection, kahit hindi soulmate connection, kahit sa friends mo and all, kapag meant yan, usually nagiging foggy ang lahat but nagkakaroon ng sabihin nating realization in the next eclipses or in the next, kasi revelation ng eclipse kapag ito yung gusto kong iwan sa inyo. Kapag narinig nyo yung word na eclipse, lagi yan kaakibat revelation. So, lagi kayo may malalaman dyan, lagi kayo may discover dyan, lagi may fated things na mangyayari dyan because it's about revelations. So, kung may mga revelations na nangyayari sa inyo, may mga nalalaman kayo, may mga discover kayo and all, ayan, abangan nyo yung next continuation during the eclipse. Kaya talaga hindi advisable na may gawin kayo per se. Manifestation man yan or start something new or starting something new. Hindi talaga siya advisable. Kasi, you just have to let it happen. Kasi nga, pag may istinart ka ngayon, paano kung maging karmic siya in the next, hindi mo siya masustain? Mahirapan ka din. So, ayan. Teka. Ayan, thank you so much. Thank you din. For healing lang po ba pwede i-manifest for 6 months? Hindi naman from 6 months from now. At least every eclipses or may pangit na planetary planets or energies. Kasi, huwag mo nang sabayan yung turbulence ng energy ng kalawakan. Kasi kung sasabayan mo pa siya, tapos magmamanifest ka, doon sa frequency na yun sasama or dadaloy. So, huwag mong gawin yun. Don't do that to yourself. Ayun. So, pero discretion mo, kung ikaw naman gusto mong gawin yun, wala namang problema dun. Ayan. Ayan. Okay. So, ayun guys, na-discuss natin yung related sa eclipse. So, sana marami kayong natutunan na related dito. So, ngayon, tawag nito, meron akong i-open na class for manifestation sa November. Hindi ko pa alam kung ano yung time, basta magkaroon ako ng time. So, yung classes na yan is, ayan, so yung classes na yan is limited slots only. Ang tagal nyo na naghihintay nito kasi i-reintroduce ko ulit yung yung classes ko because we are going to sa Astro North Star International na. Hindi na siya Astro North Star Academy, Astro North Star International na siya. So, bago ako mag-accept ng mga, bago maubos ang English ko, bubuhos ko na muna sa inyo. Ayan. So, kung kunwari hindi pa kayo nakakabili ng mga products natin sa partner stores natin, sa kanila lang available yung 60% off na ipopost ko na lang to sa Facebook, ipopost ko na lang to sa natin sa Academy. Pero itong manifestation class na to, i-open ko ulit ito this November. So, if you want to enroll, feel free to enroll sa mga
dapat nating malaman paano mag-manifest. Hindi mo na ngayon kasi eclipse ngayon. May magandang planetary kasi transit akong inaabangan, especially this pagpasok ng Pluto in Aquarius, and I want to equip you with that. So may mga dinagdag akong methods dito, may mga dinagdag akong yung mga dati kong student pwede kayong mag-sit in, pero na siya, to be announced na lang din kung paano. Basta i-reintroduce ko ito sa inyo. So who knows, next time may mga kaklase na kayong English spokening, so kailangan ko practice. Charis. So first people na mag-e-enroll, yan, meron kayong 100 CML na for free. Sa first 100 people na mag-e-enroll sa manifestation class, using yung natin, yung sa partner stores. So kung gusto ninyong makamura, 60% off, bili lang kayo sa partner stores natin. Ito yung mga partner stores natin na nakikita nyo dyan sa dyan sa screen ninyo. Yan yung partner stores natin. Pwede kayong umorder dyan. Ayan. So, sabi dito ni Astro Jenny, guys, may sale sa ESO Skin Sets announcing tomorrow. So, order kayo dyan sa mga partner stores natin ng ESO Skin para may 60% off kayo sa manifestation class ko. Kasi kapag nag-launch ako by 2024, like ilalabas ko na talaga to outside dito, baka wala na yon. Tsaka hanggang December 31 na lang ang pag-order sa natin sa partner stores natin ng ESO Skin na may 60% off. Kasi kapag nag-order kayo and nagkakaubusan na sa kanila, so mag-order na kayo kasi kung hindi pa kayo dun mag-original price kayo niyan, and naka-pattern to sa international rate, so baka magulat lang kayo. So hanggat may 60% off tayo, grab na kayo. Ayan, may mga distributors tayo na at partner stores na may mga sales. So doon sa mismong box nila, like for example dito sa box nila, meron ditong mga nakalagay na mga codes. At yung mga codes na yan, pwede niyo yan gamitin para sa pag-enroll. I-open ko yan ngayong November, i-reintroduce ko sa inyo yung class. Babaguhin ko kasi siya lahat, i-restructure ko siya. And yung first people na mag-enroll is may free CML. So yung mga CML na yan, papamigay na yan namin sa inyo. So, yun lang guys. Baka may mga pahabol kayong tanong, gusto ninyong itanong. Ayan. Hello sa inyo guys, sa mga nandito sa TikTok shop, TikTok live. Thank you so much sa pag-tune in. Ayan, yung mga tanong ninyo, sagutin na lang natin yan next time. Focus muna tayo dito. Ayan. So, ayan, si Leora's Collection, meron siyang available ESO Skin Sets na may manifestation pen. So, order yours sa kanila. Hindi sa hindi sa website natin, sa kanila po o-order. Ayan. Pwede po mag-enroll kahit nandito sa UAE, of course, pwede, pero ang natin, since puro Filipino students pa lang naman ang inaano ko ngayon for now, GMT 8 pa din yung time natin sa class. So since naiintindihan mo naman, Queenie, ang Tagalog, tatagalog mo na si Miss CA, ha? Saka mo tayo prepare ng English. Hindi mo na ako nag-accept kasi ng mga although may mga nare-receive na din akong mga email sa email ko na mga So, ngayon ko lang to offer. Ngayon ko lang to offer sa inyo. 60% off siya ng mga natin classes. So, help out your distributors, your partner stores, no? So, may mga sales din sila. At yung makukuha niyo dyan na 60% off na sa mga ESO Skin Sets, sa kanila lang ha, hindi sa website natin, hindi sa TikTok shop natin, sa partner stores po. So, pag kayo doon, 60% off, ayan. Ang sabi ni Elsa, ayan, legit po si Miss Leora's Collection, diba? So, sa mga magsisit in, kasi sa reintroduction ko ng manifestation class natin, see you. I will just post yung mechanics or yung mga need na gawin or dapat gawin for this para makasali kayo. And yun nga, ipopost ko na lang to lahat-lahat sa Facebook. Kung may final questions kayo, feel free to ask kasi meron tayong sunod na live. Actually, itong na to, dapat talaga for eclipse talaga siya kasi hindi lang talaga kaya ng oras ko kaya ngayon na lang natin ginawa. Pero may mga upcoming pa tayo, episode, hanggang episode 8 yung prepare ko. Kaya see you again. See you again sa sa class. Ay sa live stream. So
Kung may mga tanong pa kayo, feel free to to ask here habang nababasa ko pa. Ayan. Thank you guys. Thank you sa inyo. Thank you. Ayan. O naman, pwede Richelle. Why not? Go. Maraming tayong need, Ayan, saan po pwede i-rewatch? I will upload this on YouTube. Sa, natin, sa YouTube channel natin, sa mga episodes. So, yung mga episodes doon, andun din nakalagay. Ayan. Hi, watching from Qatar. Ayan. So, yung ito guys, yung mga mag-enroll from other countries, kung Pilipino kayo, GMT 8 pa din tayo. Pero, when I commence my international classes, kasi may mga nagme-message din sa akin dyan, syempre, may mga i-revise din ako. Kailangan natin mag-English, no? So, usually, ang gagawin ko doon is, magka-class ako, depende sa kung saan magmi-meet halfway yung mga time zones. Kasi baka mamaya magpaklase ako nasa kalagitnaan ng araw. Kalagitnaan ng madaling araw yun. Ayan. So, ayun guys. Can you teach natal chart reading? Yes, meron din po tayong class na related dyan at pwede yung gamitin yung 60% off natin. So, ito yung classes natin na available na Ayan, kung makikita ninyo, ito yung isa sa mga active natin at most sought after. So, yung astrology course natin, yung course lang, ayan, may mga discounts din yan using your EsoSkin sets na nabili sa partner stores. Meron din tayong 3 tiering, which is yung online course lang or recorded course lang. Meron din yung may praxis or yung sa Zoom with manifestation class. At meron din tayo yung F2F. So, sa mga F2F, lang to, gagawin ko lang siyang intimate class. So, siguro maximum 10 students lang yan or 15 for astro and manifestation. So, if wala na kayong questions, ayan, wala na ba? Baka meron pa or what? Ayan. So, yung ibang questions ninyo, yung mga questions ninyo dito, ayan, so may mga gusto din ditong mag-join. So, sa mga gusto mag-join, I will post it sa FB na lang para, para isahang tingin na lang. Isahang post na lang. Ayan. So, guys, thank you so much for tuning in sa live natin ngayong gabi. Sana nag-enjoy kayo sa, natin. Sana nag-enjoy kayo sa live natin at lahat. And I will see you soon. Thank you sa lahat ng nasa TikTok na nag-tune in din, na nag-order din, and sa lahat ng sumusuporta sa akin, pati dito sa Facebook Live. I will do this again, don't worry. I will post the next episode sa sa next live stream this November. So more on astrology, na siya, or energy healing yata yung next natin na episode. So thank you guys, and sana nag-enjoy kayo sa live stream na to. Huwag nyo nang pansinin yung mga nakita ninyo kanina. Ganyan talaga eclipse tayo ngayon At tayo magagawa dyan. So, thank you guys. Hanggang kailan po yung eclipse? Basta ang happenings at effect nito is hanggang 6 months. So, ayun. Ayan, thank you because of you. Nagkaroon ako ng realization kung bakit hindi nag-work ang relationship namin. Ayan. So, thank you guys. Thank you sa inyong lahat. Maraming salamat and magandang gabi.